Filipino at Japanese miso. Ano nga ba pinagkaiba ng dalawa? Tikman muna natin. Filipino miso, Japanese miso. Malayo ang lasa rin ng dalawa. Filipino miso, mas magaspang, tsaka matabang, halos walang lasa. Japanese miso, maalat, malinamnam, tsaka mas pino siya ng konti. Sabi doon sa nabasa ko, parehas daw silang gawa sa soybeans at parehas silang fermented. Pero yun nga lang, mas bata ito kesa dito. Ang tanong na lang dito, eto bang Japanese miso ay pwedeng ilagay sa sinigang? Try natin, pare. Ninong Rai merch, pare. Ang ganda. Available sa Shopee. Gawin natin yung ginisang sinigang ng tatay ko. Torsilyo, lagyan ng patis. Lagay sa harina, prito. Yes, medyo gininaw siya. Maggisa tayo. Mantika, sibuyas, kamatis, bawang, Filipino miso. Next naman ay Japanese miso. Hanguin na natin yan. Tubig, kumukulo na ang isda. Mga gulay, sile, okra, labanos, sitaw, talong, mustasa ang ilalagay. Patis, stakpan hanggang maluto ang gulay, pare. Yo! Tsaka natin lalagyan ng Knorr sinigang mix. Plating na, par. Ganyan yun, di ba malapot yung sabaw? Yan ang sigang ng kabataan ko, pare. Sabaw, para malaman natin kung ang Japanese miso ba ay bagay sa Filipino sinigang. Yes, bagay siya. Kunin ko na nga yan. Oh, yan ang the perfect bite. Alam na natin lahat ng lasa ng sinigang, lalo kung ginamitan nyo ng Knorr sinigang mix. Pero pre, kung lalagyan nyo ng Japanese miso, iba rin pre. Masarap, pamilyar sa atin lahat, tapos medyo kakaiba rin. Try nyo, pare.